Ang title po natin ngayong umaga ay Love That Build the Home. Main text natin is sa Gospel of John, chapter 14, verse 21 and 23. Sabi diyan, whoever has my commands and keeps them is the one who loves me. Anyone who loves me will obey my teaching. Hallelujah. Main idea natin, love and obedience to Christ invite God's presence into the family, strengthen relationships, and create a home built on peace, faith, and spiritual unity. Maraming pamilya nag-struggle po with conflict. Maraming hidwaan, tampuhan, and even pagtatanim ng galit sa kapwa, kapatid, sa laman, kapatid, sa pamilya, nagtatanim ng galit sa mga magulang, nagtatanim ng galit sa anak. Maraming pamilya ang broken ng communication. Yung ating mga gadget, kinreate para magkaroon ng better communication. Pero yan din ang nagbibigay sa atin para nagiging instrumento para ilayo ang magkakapamilya sa isa't isa. Napansin nyo ba? Pagka malayo yung pamilya mo, yung gadget na yan naglalapit sa inyo. Pero pag nandun kayo sa isang bahay, yan din ang naglalayo sa inyo. Amen. Imbis nag-uusap kayo, nanonood ka. Nandiyan ka sa cellphone mo, nandiyan ka sa gadget mo. Nawawalan tayo ng magandang komunikasyon. Rebellion, emotional distance. Homes may be filled with people, yet empty of peace. Bakit? Because love without obedience becomes shallow, and obedience without love becomes cold. In John chapter 14, 21 and 23, Jesus teaches the true love for Him is shown through obedience. Ilang beses natin pinag-uulit-ulit for so many times, ilang months na natin pinag-uusapan, that obedience, maraming salamat. Ang pagsunod dapat out of love. At pag nagmamahal tayo, mayroon tayo dapat pagsunod. When a family genuinely love Christ and follows His word, the presence of God begins to transform the home. Maraming sa atin, ang tahanan, tinitignan natin hindi bilang home, kundi bilang house lang. Amen? Iba yung tinatawag na home sa house. House is not the build. House, pag sinabing house, yun yung building. O yun yung bahay mo, yung konkreto. Pero yung home, makikita natin mamaya, ano ba meron sa tahanan? The question is, what love and obedience do to our family? Number one, love and obedience invite God's presence into our home. Jesus said that those who love Him and obey His word will experience fellowship with the Father. The family that loves and obey God, obey Christ, becomes dwelling place for God's presence. When God's presence fills our home, pag naando ng Diyos sa ating tahanan, anong meron? Nandiyan ba yun? Number one, hearts become softer. Paano yung hearts become softer? Maraming nangyayari sa loob ng tahanan. Nagkakaroon nga tayo ng hidwaan. A soft heart means becoming more willing to listen, understand, and admit mistakes, and care for one another. Madalas, pag wala ang Diyos sa tahanan, ang usapan dito, pag may hidwaan, sino ang tama at sino ang mali. Madalas, pag wala ang Diyos sa tahanan,
Ang usapan dito, kung sino nagkamali, siya ang manghingi ng sorry. Madalas dito, ang basihan ng pagpapatawad, kung wala ang Diyos sa tahanan, gaano kalaki kasalanan, gaano kalaking kasalanan ang ginawa sa iyo nung asawa mo? Gaano kalaking kasalanan ang ginawa sa iyo nung kapatid mo? Gaano kalaking kasalanan ang ginawa sa iyo nung magulang mo o nung anak mo? Pag wala ang Diyos sa tahanan, nakakonsentrate ang lahat ng bagay sa sarili natin. Amen ba? Sinaktan niya ako. Tama ako. Diba? Ang laki ng kasalanan niya sa akin. Kanino nakasentro lahat? Sa sarili mo. Sa sarili natin. Pero ang sentro dapat ng ating tahanan at ating buhay, ang Diyos. Amen ba? But when God is welcome into a home through prayer, obedience and worship, or His Word, He begins changing all attitudes. Yung mga attitudes natin, anong meron? Pride becomes humility. Yung iyong pagkagiging mas mataas, nagiging ka ng mas mapagkumbaba. Na kahit alam mo na yung kapatid mo may kasalanan sa'yo, kaya mo nang maghingi ng sorry. Pinatatagal pa ba yan? Tignan mo yung katabi mo. Kapatid, pinatatagal pa ba yan? Yan. Alam niyo mga kapatid, masyadong maigsi lang ang buhay. Masyadong maigsi ang buhay para aksayahin mo at alagaan mo yung sama ng loob mo sa iyong kapatid. Sa iyong magulang, sa iyong asawa, sa iyong nanay, sa iyong anak. Ano pa? Pag nandiyan ang Diyos sa ating buhay, yung harshness become gentleness. Yung pagiging, tawag dito, violente na ba yan? Harshness? O yung pagiging marahas mo, nagiging na yung gentle. Napapalitan ng pagiging gentle. Amen ba? Wala atang ma-amen. No? Parang gusto ata nito, parang mga war freak ata yung mga tao ngayon. Alam niyo yung pagiging gentle, kahit anong gawin natin, alam niyo may mga salita kasi na kahit na hindi magandang pakinggan, pag gentle mong sabihin, hindi siya masyadong masakit. Meron ba? Nang-experience na yan ganon? Hindi? Yung may pasyente akong ganon eh. Yung napaka-gentle nilang pamilya. Kahit na nagagalit na yung nanay, hindi siya, alam mo, sasabihin niyo sa anak niya, anak, mapapalo ka na. Ganon siya. Sabi ko, parang ako naniniwalang mapapalo ako pag ganon sila. Pero yung anak nagtataka ako, sumusunod. Napaka-gentle nilang pamilya. Hindi, totoo ito. Nandun sila sa clinic, pamilya, magulo yung bata, anak, mamaya sa bahay, mapapagalitan na kita. Titigil yung anak. Pero yung iba, kulang na kulang sa gentleness. Anak! Ganun pa lang eh. Di ba? Tumigil ka na. Minsan kahit sa text, pagka ikaw walang gentleness, ikaw mismo, yung babasa, kahit malumanay, yung motibo nung nag-message sa'yo maganda, pag ikaw ay walang gentleness, pag binasa mo, masama ang dating sa'yo. Nakaranas ka na ba ng ganon? May nag-message sa'yo, ang sama ng dating sa'yo, galit na galit ka, pero yung nag-message sa'yo, tuwan-tuwa siya. Siguro, pag nabasa niya to, matutuwa siya. Pero ikaw galit na galit. Bakit? May hugot ka eh. Kulang na kulang ka sa gentleness. Amen ba? Aray. May aray na ba doon? Masakit. Ayan, may nasasamid na ata. Ayan, marami. Nadadaan sa samid. Ayan, meron. Kung bahay natin ay wala si Christ, kung andun na ang ating Panginoon sa kalagitnaan ng bahay natin, yung pagiging self-centered, napapalitan ng compassion. Amen ba? Hindi mo na nakikita parati yung sarili mo. Kawawa naman ako. Inaapi ako nitong mga kapatid ko. Mag-isa na lang ako. Pinagtutulungan ako. Hindi mo yung maiisip.
ang maaalala mo yung pagiging compassionate mo ng ating Panginoon. Pag-pray mo sila, kawawa naman kayo. Hindi nyo naintindihan yung ginagawa nyo sa akin. God bless you. Amen? Pero kung wala kang gentleness, anong sasabihin mo? Kahit maganda yung sasabihin, kawawa naman kayo. Ganyan, di ba? Hindi nyo alam ginagawa nyo. God bless you. Di ba? God bless you yung sinabi mo para minumura mo siya. The change usually starts inside before it appears outside. Yung pagbabago ng isang tao sa pamilya, ng pamilya, nanggagaling muna doon sa loob. Ephesians chapter 4 verse 32 says, "Be kind and compassionate to one another." Example, the father usually answers with anger begins choosing patience. Madalas minsan, dinadaan natin sa authority. Nasa katatanda ka, ikaw yung tatay, ikaw yung nanay. Mas panganay ako sa'yo, dapat ikaw ang parating tama. Pero kalaunan, Bril, pagpa ikaw parating tama, may tama ka na. At tatamaan ka na sa Panginoon. Ano pa? Nakalagay dyan, a beautiful house does not guarantee a happy family. Kahit na anong gawin mong paganda sa bahay mo, yung fasad ng bahay mo, napakaganda, parang paggabi nakalutang. Di ba? Parang ganun, ang ganda ng bahay mo. Pero, yung mga nakatira, hindi nagpapansinan. Ang ganda ng dining table mo, pero hindi kayo makakain ng sabay-sabay dahil naiinis kayo sa isa't isa. Marami kayong pagkain na wala ka namang gana dahil punong-puno ka ng bitterness. Lahat ng pagkain sa iyo mapait kasi mapait ang naranasan mo sa buhay. Many homes are suffering not because they lack money, but because they lack prayer, worship, and obedience to God. The true strength of a home is in the presence of God inside. Pogi ba yung katabi mo? May presence of God inside ba yan? Yun ang totoong matatag na tahanan at magandang tahanan. Amen ba? Number 2, love and obedience strengthens family relationship. Jesus connected love with obedience. Real love is not only expressed through words, but through actions. Parati natin sinasabi na yung pag-action o yung gawa ay mas malakas pang, or action speaks louder than voice. May mga pagkataon na yung sinasabi mo, sinasabi natin, kung taliwas yan sa ginagawa natin, hindi tayo pwedeng paniwalaan ng tao. In the family, obedience teaches children to honor parents. Love teaches parents to lead with grace. And both create respect and unity sa ating mga tahanan. Anong meron doon? Forgiveness is difficult because hurt is real. Alam natin yon. Sa isang tahanan, mahirap pag nagkaroon na ng conflict, mahirap magpatawad. God's presence does not erase pain, but gives strength to release bitterness. May pain. Pag naalala mo yung ginawa ng kapwa mo sa'yo, may pain. Pero yung bitterness, wala na. Alam niyo, na-experience nyo ba yun? Yung naaalala nyo yung ginawa niya, pero kahit anong gawin mong pilit, hanapin mo sa puso mo yung galit, hindi mo na makuhang magalit. Tama ba? Parang hindi ako tama. Parang kayo lang ata tama.
Forgiveness does not always mean pretending nothing happened. Pag sinabing nag-forgive ka, hindi mo naman pwedeng sabihin parati na kalimutan mo, parang walang nangyari. Hindi eh. Sa totoo lang, may nangyari. Amen. Agree tayo doon? May nangyari. Forgiveness doesn't always mean removing healthy boundaries. Forgiveness doesn't mean instant restoration of trust. Hindi yun magic. Amen ba? Totoo yun. Pag nasaktan ka, hindi yan yung paggising mo. Na-betray ka, hindi yan paggising mo. May tiwala ka na ulit sa kapwa mo. Minsan nga, lumalala pa. Isang tao lang gumawa sa'yo na yon, lahat na ng tao, wala ka ng tiwala. Pero hindi natin kayang baguhin yung sitwasyon kung wala ang Diyos. It means choosing not to let resentment rule the relationship. Yung sama ng loob, wag mong hayaan yan ang magpatakbo sa relasyon nyo. Amen ba? Wag na lang ting makikita mo siya, talagang pilit mong inaalala yung ginawa niya sa'yo. When people remember how much God has forgiven them, they become more willing to extend grace to others. Paulit-ulit natin sinasabi, ang basihan ng pagpapatawad ay hindi kung gaano kalaki yung ginawa sa iyo ng tao na kasalanan. Ang basihan ng pagpapatawad natin bilang Kristiyano, kung gaano kalaki ka pinatawad ng Diyos sa mga kasalanan mo. Amen? At kung yun ang magiging basihan natin, kapatid, wala na. Wala ka ng tao na hindi kayang patawarin. Amen ba? Tignan mo yung katabi mo ngayon. Sabihin mo sa kanya, pinatatawad na kita. Dahil pinatawad ako ng Panginoon. Amen ba? Kasi kung makakalimutan natin yung ginawa ng Diyos sa atin na pagpapatawad, mga kapatid, hindi din natin kayang patawarin yung kapatid natin. Sabi ng Colossians chapter 3 verse 13, forgive as the Lord forgave you. Instead of saying, I never speak to you again, ayaw na kita makausap. Someone says, I am still hurt, but I want God to help me heal and forgive you. Nararamdaman ko pa rin ang sakit ng ginawa mo, pero hinahayaan ko ang Diyos ang magpagaling at magbigay sa akin ng pagpapatawad para sa iyo. That changes the atmosphere at home. Kung ang Diyos parate ang nagiging sangkalan o ating nagiging dahilan kung bakit natin ginagawa ang mga bagay-bagay, magiging mas maayos ang ating tahanan. Amen ba? Pagka busy ka na para sa Panginoon, makakalimutan mo ng magalit. Tama ba? Nakakalimutan mo ng galit ka pala dapat. Di ba? Pagising mo pa lang sa umaga at na-appreciate mo agad yung ginawa ng Diyos sa'yo, makakalimutan mo na eh. Pagdating ng tanghali, Daddy, maalala mo, ay dapat pala galit ako. Amen? Alam mo, minsan may prayer ako pas eh. Minsan nagdadrive ako, nagpe-pray ako. Pagka na-appreciate ko yung mga nadadaanan kong, lalo na mga nature, ang prayer ko kay Lord, sabi ko, salamat, binigyan ko ng pagkakataon mabuhay sa mundo na ginawa niyong napakaganda. Amen? Yung palang dapat na tayo magpasalamat. Hindi lahat ng nilalang ng Diyos binigyan niya ng pagkakataong mabuhay sa mundo na napakagandang ginawa niya. Amen ba? Tignan mo lang yung katabi mo ngayon, masasabi mo, oo nga, napakaganda ng ginawa ng Diyos. Amen. Kailangan matuto tayo mag-appreciate ng mga bagay na ginawa ng ating Panginoon.
Instead of quick temper, imbes na mabilis tayo magalit, patient conversations. Kung mabilis ka magalit, dapat marunong ka makipag-usap ng maayos. Amen ba? Marami tayong may experience sa tao, mga difficult people. Ang hirap kausapin. Alam nyo, minsan matetempt ka na makipag-argue. Di ba? May mga tao na feeling nila, napaka-entitled nila sa lahat. Feeling nila, yung mga taong kaharap niya, nasyado kayo mababa. Di ba? May ganung tao pag kinausap ka eh. Mayaman ako, mahirap ka. Mapera ako, hampas lupa ka. Ganun ang datingan eh. Di ba? Pag naiinis ka, gusto mo nang gawin yung, ikaw kaya ihampas ko sa lupa. Di ba? Gusto mo na yung violente. Pero kailangan mo ng gentle answer. Madalas pagka gusto mo nang matetempt ka na makipag-argue, oo, you will win the argument. Di ba? Pag nakipag-argue ka, alam mo mananalo ka eh. Pero, pag ilalapit mo ang Diyos doon sa taong nagkaroon kayo ng argument, hindi mo siya madadala sa Diyos dahil hindi niya nakita ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. You will win the argument, but you lose one soul for the Lord. Mamili ka. Manalo ka ng isang kaluluwa para sa Diyos at matalo ka sa argumento. Amen ba? Number 3. Love and obedience leave a spiritual legacy. A family that follows Christ influences future generations. Children who grow up seeing prayer, humility, forgiveness, and obedience to God are more likely to carry those values into their own home someday. Kung ano nakita niyang sample sa inyo na ginagawa niyo sa pamilya niyo, pag nagkapamilya yung mga anak niyo, yan din ang gagawin nila sa pamilya nila. Pag nakita ng yung mga anak, ng ating mga anak na punong-puno ng pag-ibig yung ating pamilya, yan din ang madadala nila sa kanilang pamilya. Pero pag nakita ng ating mga anak na puro tayo sama ng loob, hiduwaan, away dito, away doon, murahan dito, murahan doon, huwag kang ma-surprise na pagka nagkaroon ng pamilya yan, baka mas malala pa yan sa nakita sa'yo. Amen ba? Your family or our family may not become perfect overnight, but every act of love and obedience plants spiritual seed. May tinatanim tayo every time nagkakaroon tayo ng act of obedience sa Diyos. May tinatanim tayo sa ating pamilya. God's peace means, nasaan na ba ako? Okay, number 3 na tayo. May tinatanim tayo na seed sa ating pamilya. Ang kailangan maging reaction ng bawat isa sa atin na pagkadating dito sa legacy na papakita natin sa ating mga anak, matuto tayong makinig bago mag-react. Di ba sabi ng Bible sa James chapter 1 verse 19, everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Minsan, hindi pa nga tapos yung anak mo na sasabi sa iyo, nagagalit ka na. Best example niyan, di ba? Pagka yung mga contest sa TV, yung mga America's Got Talent, yung mga nagpe-perform doon, simula pa lang hindi na nagustuhan, nag-e-extra sila. Tapos kalagitnaan ng performance, mapapatayo sila sa tuwa dahil kakaiba yung ginawa ng tao. Masyado tayong madali mag-judge.
Masyado tayo madali mag-react sa pagsasalita. Pagdating sa pamilya, kung gusto mo magkaroon ng magandang legacy sa pamilya mo at sa mga anak mo, dapat parati kang marunong makinig. Hindi ka dapat padalos-dalos sa pagsasalita. Amen ba? To forgive instead of keeping bitterness. Yung mga legacy na pwede nating iwanan sa pamilya. Ipakita natin, again, puro forgiveness tayo. I don't know bakit ito yung nailagay ko lahat dito sa ating pinag-uusapan. Christ teaches believers to forgive because God has forgiven them. Holding on to resentment damage relationship while forgiveness brings healing and restoration. Sabi sa Ephesians chapter 4 verse 32, sabi diyan, be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as Christ, God, forgave you. May sample, di ba? Nagpatawaran kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Sa prayer pa lang, the Lord's Prayer, anong sabi doon? Patawarin mo kami gaya ng pagpapatawad nyo sa amin. To serve one another humbly. A Christ-guided family is not focused on personal rights and selfish desire. Each member seeks ways to help, support, and care for others with humility. Sa Galatians chapter 5 verse 13, serve one another humbly in love. Pag ginagawa natin yung humility, pagpapakumbaba sa pamilya as an example sa ating mga anak, dapat again, ang nakapaloob doon, may pag-ibig. Amen ba? So lahat ng natututunan natin sa Biblia, pag binasa natin, alam mo mga kapatid, pag binasa natin yung buong Bible, pag nakuha natin yung pinaka-buod niya, yung pinaka-mensahe ng Bible na yan, ng ating binabasa, salita ng Diyos, ang isang nakikita nating sentro dyan, ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Kung paano siya nagpatawad, dahil nagmahal siya sa atin. Kung paano siya parati naghihintay sa atin na lumapit sa Kanya, dahil mahal niya tayo. Kung paano tayo naging makulit, kung paano tayo naging matigas ang ulo, pero pinatawad pa rin niya tayo, dahil mahal niya tayo. So bilang pamilya, application natin ay, meron ba dyan? Spend time praying together as a family. Practice forgiveness quickly. Obey God's word, even a small daily decision. Show love not only through words, but through actions. Let Christ be the center of your or our home. Tanungin natin ang sarili natin, mga kapatid. Totoo ba ng Diyos ay welcome sa ating pamilya? Kaya nga yun nandun sa Revelation, I stand at the door and knock. Ginagawa natin yun madalas, di ba? Ilang beses sinabi ni Pastor Jean. Akala natin, ginagawa natin yun sa mga unbeliever. Na itong mensahe sa'yo ng Diyos, kumakatok ko sa puso mo, pagbuksan mo ako. Pero kung titignan nyo, ang kinakatokan ng ating Panginoon doon ay church. Believers. Nakakala natin, ang Diyos, ang ating Panginoon, nilagay na natin sa sentro ng ating buhay at siya nakaupo doon sa trono ng ating puso. Pero in reality, nasa labas siya ng bahay. Kumakatok pa rin siya sa puso natin hanggang ngayon. At madalas, pag may problema lang tayo, saka natin inilalagay siya sa sentro ng ating puso, ng ating buhay. Pag nagkawindang-windang na yung mga bagay-bagay, hindi na natin, out of control na tayo, doon na sinasabi, Lord, you are my Lord. Pero pagka maganda ang sitwasyon, smooth sailing, Lord, dyan ka muna. Labas ka muna, Lord. Nag-e-enjoy pa ako sa inis.
Nag-enjoy pa ako sa galit. Nag-enjoy pa ako sa sama ng loob ko sa aking kapwa. In conclusion, John chapter 14, verse 21 and 23 teach us that love for Christ is demonstrated through obedience. Again, paulit-ulit nating sinasabi almost every Sunday. Love and obedience can invite, yan yung ating pinag-usapan, invite God's presence into the home or our home, strengthen family relationships, and leave a lasting spiritual legacy. The strongest family are not those without problem, but those who continue loving Christ and obeying His word together. Malalaman nyo, alam nyo mga kapatid, malalaman natin kung ang pamilya natin ay hindi matatag pag dumating na ang problema. Malalaman mo ang pamilya natin pagka talagang hindi nakasentro sa Diyos, pagka wala ka ng pera. Kinakapos ka na sa panggastos mo, doon mo makikita, sentro pa ba ang Diyos ng ating pamilya. Pagkatapos ng mga nakita mo mga problema dumaan sa inyo, i-analyze natin mga kapatid. Yung mga nagdaan bang problema sa atin ng mga nakakaraang panahon, araw, taon, nakita ba natin na ang sentro ng ating pamilya ay Diyos? Kung natuto tayong magpatawad noong dumaan tayo sa mga ganong sitwasyon, ibig sabihin, ang sentro ng ating pamilya ay Diyos. Amen ba? Kung hindi tayo nayanig, kahit wala na tayong makain, wala na tayong pera, kapos-kapos ka na, hindi ka nayanig at nagpatuloy ka sa Diyos, ibig sabihin, ang sentro mo, ang ating Panginoon. Amen ba? Kung hindi tayo nakaisip o gumawa ng mga bagay na ilulungkot ng ating Panginoon dahil sa mga sitwasyon ng buhay natin, minsan meron tayong salita na maintindihan naman siguro ako ng Diyos. Kailangan ko itong gawin para sa pamilya ko. Ang kailangan mong gawin para sa pamilya mo, manalangin ka. When Jesus is loved and obeyed in the home, families are transformed from the inside out. Amen? Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos sa langit, kami ay patuloy na nagpapasalamat sa inyong salita.